Hallelujah, 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 Hallelujah. Hinirang tayo ni Kristo upang mamuhang totoo bilang mabubuting tao. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon, At sumayo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit kay Jesus ang asawa ni Zebedeo kasama ang kaniyang mga anak. May ibig siyang hilingin kaya't lumuhod siya sa harapan ni Jesus. Ano ang ibig mo? Tanong ni Jesus. Sumagot siya, sana'y ipagkaloob ninyo sa dalawa kong anak na ito ang karapatan na makaupong katabi ninyo sa inyong kaharian. Isa sa kanan at isa sa kaliwa. Hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi, sabi ni Jesus sa kanila. Mababata ba ninyo ang hirap na babatahin ko? Opo, tugon nila. Sinabi ni Jesus, ang hirap na babatahin ko'y babatahin nga ninyo, ngunit wala sa akin ang pagpapasya kung sino ang mauupo sa aking kanan at sa aking kaliwa. Ang mga luklukang sinasabi ninyo'y para sa mga pinaghandaan ng aking Ama. Nang marinig ito ng 10 alagad, nagalit sila sa magkapatid. Kaya't pinalapit sila ni Jesus at sinabi sa kanila, alam ninyo na ang mga pinuno ng mga hentil ay naghahari sa kanila, at ang mga dinadakila ang siyang nasusunod. Ngunit hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Sa halip, ang sino man sa inyo na ibig maging dakila ay dapat maging lingkod. At sino mang ibig maging pinuno ay dapat maging alipin ninyo. Tulad ng anak ng tao na naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ialay ang kaniyang buhay upang matubos ang marami. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsipo muna ang lahat. Magandang umaga po sa lahat. Ngayon pong kapistahan ni Apostol Santiago the Great, Saint James the Great. Atin pong pagnilayan ang Ebanghelyo sa araw na ito. Parang sa unang pagninilay, napakadakila nung nanay ni Santiago at ni Juan, magkapatid, James and John. Sabi dito, lumapit kay Jesus ang asawa ni Zebedeo. Ibig sabihin, nanay nila. At humiling kay Jesus na ang kaniyang 2 anak ay pag naghahari na siya, ibig sabihin, kapag nakarating na siya doon sa Jerusalem,
Kasi iyon naman ang kanilang pagkakaalam na pagpasok ni Jesus sa Jerusalem ay mayroong magiging bagong hari ng Jerusalem. Kaya gayon na lamang yung pakikiusap ng kaniyang ina na ang kaniyang dalawang anak ay makaupo sa kaniyang kanan at sa kaniyang kaliwa. Napakagandang pwesto, napakagandang tingnan na ang kaniyang mga anak ay nasa luklukan ng kapangyarihan. Kaya nga siguro naririnig natin, Mother knows best. No? Palagang iniisip ng ina ay ang kapakanan ng kaniyang mga anak na mapalagay, mapapwesto sa isang maayos na pamumuhay. Ito yung nasa isip ng kaniyang ina. Pero iba ang nasa isip ni Jesus. Kaya nga, tinanong niya yung kaniyang dalawang alagad, magbabata kayo, kaya niyo bang batahin? Ibig sabihin ng pagbabata, paghihirap. Kaya niyo bang maghirap katulad ng aking magiging paghihirap? Opo. O bilang alagad, dahil kung anong nilalakaran ng guro, ay siya ring lalakaran ng kaniyang mga alagad. Madaling sabihin, pero napakahirap gawin. Kaya nga yung pagtugon nila na, opo, babatahin namin. Yung salitang opo ni Santiago, wala na yung, kumbaga nasabi na niya, wala nang bawian. Kaya siya yung unang naging alagad na namatay sa ngalan ni Kristo. Kaya nga tawag natin sa kanya, Saint James the Great. Kasi meron tayong isa pang James, James the Less. Pero noong kaniyang ipinahahayag na makaupo sila sa kanan at sa kaliwa, nagalit sila sa magkakapatid. Yung 10, nagalit sa magkakapatid. Teka muna. Bakit kayo lang ang pwede sa kanan at sa kaliwa? May 10 pa. Kami. So pumasok na doon yung kanilang misunderstanding. Pumasok na doon yung a little bit of jealousy. Teka, papaano kapag ibinigay ni Jesus yung kanilang kahilingan na pag siya'y naging hari, mayroon na sa kanan, sa kaliwa, ano mangyayari sa ating 10? Doon na lang tayo sa paanan. Kaya may sinabi si Jesus, alam ninyo na ang pinuno ng mga hentil ang siyang nasusunod kasi may kapangyarihan. Binago ni Jesus ang kanilang mindset. Binago ni Jesus ang sigla nung kanilang pagsunod sa Kanya, na ang pagsunod sa akin ay hindi madidiktahan ng pwesto o kapangyarihan. Ang pagsunod sa akin ay dapat maging alipid. It's a 360-degree turn. Hindi ang pagsunod sa akin ang magbibigay sa inyo ng pwesto o kapangyarihan. Ang susunod sa akin ay dapat maging alagad at alipin, maglilingkod, hindi paglilingkuran.
At ito naman ang essence o saysay ng tunay na pagsunod kay Kristo. Naintindihan ito ng magkapatid. Naintindihan nila ito nang simulang sumunod sila kay Jesus, pagbibigay ng buhay hanggang kamatayan. Ipinapaalala sa ating lahat na wala sa pwesto ang kapangyarihan. Ang kapangyarihan ay nasa paglilingkod. Ang kapangyarihan ay nasa kababaang loob. Ang kapangyarihan ay nagmumula sa Diyos. Any human power is ought to fail. Lahat ng kapangyarihang meron ng tao ay nawawala. Hindi ito pangmatagalan. Because the real power does not define a person. The more na tayo'y tumataas, the more na nagkakaroon tayo ng kapangyarihan sa anumang larangan ng ating buhay, the more we need to serve. Iyon ang kapalit ng katanyagan. The more na nagiging tanyag tayo, the more na kailangan nating magtago sa paanan ni Kristo. The more na kailangan nating lumuhod upang hingi ng pagpapala at basbas upang tayo'y palaging nakadikit sa kahulugan ng lupa. Kababaang loob, humility, humus, lupa, at lahat tayo'y dapat nakatungtong sa lupa. Hindi parang iniaangat palagi ng pwesto o kapangyarihan. Sapagkat si Kristo sa kaniyang halimbaway, hindi lamang lumakad sa lupa, kung hindi lumuhod upang ipakitang tayong lahat ay babalik at babalik sa ating pinagmulan. Ang kwento ni Santiago ay kwento ng pagbabago mula sa greatness to service. Kaya ang tunay na kaniyang babatahin ay ginawa niya sa kaniyang buhay at inialay ang sarili kay Kristo hanggang kamatayan. Kaya nga po, ang isang karakter ng pari ay ang karakter ng obedience. Ito ang unang karakter na dapat ma-develop sa nais maging pari. The same with us. Kung hindi tayo marunong sumunod, kung hindi tayo marunong magpasailalim sa kapangyarihan ng Diyos, hindi rin tayo matatawag na kaniyang alagad. Mawawala rin tayo sa kapangyarihan ng kaniyang pagpapala. Sana po ang halimbawa ni Apostol Santiago ng pagsunod kay Kristo'y
ating maging sandalan na ang tunay na nagnanais sumunod sa Kanya'y magtatanim ng luha pero aaning natutuwa. Tayo'y aaning natutuwa kung tayo'y nagbabata para sa ngalan ni Kristong ating Panginoon. Mag-iingat po kayo ngayong araw. Pagpalain tayo ng poong may kapal.